Isang kababae natin ang nagbahagi ng kanyang karanasan nung umuwi siya sa Pilipinas at nung bumalik siya sa Europe. Dahil sa 21 years na daw niyang pababiyahe, ay ngayon lang daw niya na-experience na nawala ang kanyang maleta. Pero ayon naman sa kanya ay hindi naman daw totaling nawala. Hindi lang daw naikarga sa eroplano. Ngunit ang bibihirang experience ay nung umuwi siya sa Pilipinas ay naiwan din daw ang kanyang maleta. At nung pabalik na siya sa Europe ay ganoon din daw ang nangyari. Naiwan din ang kanyang maleta. Meaning guys ay 2 beses naiwan ang kanyang maleta nung nagbakasyon siya sa Pilipinas at nung bumalik siya sa ibang bansa. Buti na lang ay kalmado si kabayan dahil kung sa iba ito nangyari ay talagang mauubusan ng pasensya. At least daw ay nalocate naman kung saan naiwan at maibabalik naman sa kanya. At mga professional daw nakikipag-usap ang mga staff ng airport sa Europe. Okay, sa 21 years kong pagbibiyahe, aeroplano, papunta sa Pinas, pauwi, pabalik dito sa Europe, or kung saan man ako bibiyahe, basta naka-airplane. Ngayon ko lang na-experience na nawala yung luggage ko. Hindi totally nawala, meaning naiwan nila, ano mo yun, hindi nila naikarga sa tawag nito, sa airplane. Kaya ayun, nung pauwi ako ng Pinas, naiwan din nila. Kaya binalikan ko the following day. Same ngayon, andito na ako sa Geneva, naiwan ulit nila. Hindi nila naikarga, so naiwan nila sa Hong Kong. Kaya ayun, nag-file ako ng complaint at na-search naman nila kung saan nila, kung nasaan yung luggage ko. Masyado lang ang hassle kasi imagine 20 hours in total yung biyahe ko. Tatlong sakay ako. So imagine yung haba ng biyahe, yung pagod mo, 'di ba, yung antok mo, tapos siyempre gutom ka na din. Kailangan mo talaga ng maraming pasensya. Pairalin mo yung maging kalma ka lang. Kahit inis na inis ka na, kasi in fairness, napaka-professional naman ng mga staffs dito sa Geneva Airport. Napaka nila, how can I say it, efficient sila, reliable naman, talagang meron silang tamang sistema at proseso. So yun, bukas babalikan ko para i-claim yung luggage ko. So kanina pa ako dumating, time check, anong oras na ba? 12:32. Dumating ako kanina, let's say 10:30, expecting na yung luggage ko. Inantay ko sa conveyor. Makukuha ko siya pero wala nga. So, pumila ako, hinanap-hanap ko sa lahat ng conveyor, sa mga trolleys. Maraming mga nakaiwan ng actually, maraming mga lost and found luggages. Kaya, yun, nakalabas na ako, tagal kong nakapila doon. Gutom na ako. Kaya, yun, at least hindi siya nawala. Nakita rin nila. Kaya bukas, babalikan ko. So, ganun pa man, welcome back. I welcome back myself dito sa Geneva. Balik sa realidad at normalidad. Trabaho ulit. Manggagawang Pilipino sa labas ng Pilipinas. Diba? So, yun lang. Wala eh. Tuloy lang. Nawala eh. Gagawin ko. Diba? Okay. Sana mga magagandang balita ng mga susunod. Tanong naman ngayon ng karamihan na kapag may connecting flight daw ba ay kailangan pa ulit i-check-in ang bagahe at kung saan na ito kukunin. Ang sagot guys, depende sa connecting flight nyo kung parehong airlines ang sasakyan nyo. Dahil kapag parehong airlines ay kapag check-in nyo pa lang sa airport dito sa Pilipinas papunta sa ibang bansa ay 2 boarding pass na ang ibibigay sa inyo. For example, Philippine Airlines to Philippine Airlines ang sasakyan nyo. Sila na ang magta-transfer niyan sa susunod na airlines na sasakyan nyo. Basta parehong airlines.
Pero guys, I suggest na dapat tanungin nyo ang check-in staff upon check-in nyo para sigurado kayo. Basta guys, kapag may connecting flight kayo sa isang bansa, ay wag yung arrival sign ang susundan nyo. Doon kayo sa connection. Dalawa kasi yan guys, arrival, connection. So kapag may connecting flight kayo, ay doon kayo sa connection. At ugaliin nyong magtanong. Kapag naman naranasan nyo ang ganito kay kabayan na naiwan ang maleta or hindi sa kanya naihatid at umabot ng ilang araw, ay pumunta kayo sa customer service ng airlines at mag-file kayo or mag-claim ng Passenger Bill of Rights. Dahil guys, international ang rules na ito, na bawat 24 hours na hindi na ibabalik sa inyo ang inyong maleta, ay babayaran nila kayo. If you are concerned about losing your luggage on a flight, listen up. Karen Stiles will help you track it down. No, actually, she's got some tips here on how we can be compensated. All right, so we get to the destination and we find out we have no luggage. What are we supposed to do? Well, the first thing you want to do is obviously go to baggage claim, look for it there. If it's not there, talk to the people that are at the airline counter down in that area. Sometimes that baggage made it there before you did, or it may be en route. If that's not the case, you want to make sure you file a claim right away. Document everything as best as you can, and ask them to get that delivered then to your hotel, your home, or some other location. Okay. What if we're talking about, oh yeah, you were going to New York, it's in LA, and they're saying we'll get it to you in a day or two? Yes, that can be a hassle. If you've got a delay like that, most airlines will compensate you for reasonable expenses just to kind of get you by. But again, you've got to have receipts, and it has to be reasonable or they're not going to reimburse you in full. If it's lost, though, what you want to do is to make sure that, again, you're contacting that airline, filing that claim. In that case, they've got to reimburse you for what you paid for a baggage fee related to the fare, as well as they're going to reimburse at the depreciated value, not the necessarily actual cash value of those contents, up to $3,500 for commercial flights, up to $1,600 if it's domestic or international. Naiwan na ba ng airline yung luggage nyo? And did you know that you have the right to 2,000 pesos every day na hindi nila mabigay sa inyo yung luggage nyo? I didn't know that. Papunta kami ng Manila to Bohol. Pagdating doon, there are more than 10 of us na naiwan yung luggage. Tapos sinasabi ng mga personnel na madalas daw nangyayari yan sa Bohol. Then my staff did his research, nakapangalan sa kayong luggage. Nakita niya na meron palang right to 2,000 pesos. So kinomplain niya, gave us 1,000. The next day, palipad na kami ng Bohol to Manila. Ng 9 p.m. dumating yung luggage 7 p.m. Wala na akong nagamit. Bumili ako ng t-shirt, bumili ako ng even my underwear, toiletries. And pagdating namin sa airport, we got another 2,000 because of my staff who made that complaint. So, ito no, low-key lang. Saan napunta yung mga more than 10 na hindi nag-claim ng kanilang 2,000? So, be careful for the airline company and check, investigate what's going on. And please, give people what is due them even if we don't know your rules. Kailangan automatic binibigayan sa mga tao. Hindi nang pag nagtanong ka lang, tsaka bibigay. Let's maintain our integrity and our relationship with our passengers and our clients. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.